po tayo ng offering mula sa Panginoon. Tawagin ko po si Sister Ella para sa ating spoken poetry. Amen. Praise God. Man, go! Ayan, so, una ko sa lahat, nais kong bumati ng maligayang araw ng Panginoon. Isang aho pala ako sa mga anak niya na tulad niyong magpahanggang ngayon ay tumutugon. Tumutugon sa kanyang bawat salita at pangaral na kahit ikaw o ikaw ay dapat natin itong mapakinggan. Sa muling pagkakataon po na ako'y tatayo sa pulpitong ito at muling magsasalita sa harapan ninyo, nais ko lang po mag-alay ng isang tula na tinuturing kong isang patotoo ng Diyos sa buhay ko. Meron po akong katanungan na sa tulang to ay aking pinagtuunan ng pansin. At yun ay ang tanong na, sa gitna ng kalamidad, sino nga ba ang una mong tinatawag? O sa bawat pagkabigo, sino nga ba ang iyong unang tinatakbuhan? Kaya't sa mga oras po na to, nais kong hiramin ang inyong mga tenga at hiling kong ako'y inyong pakinggan at makakuha po tayo ng aral sapagkat ang tulang to ay pinamagitan ko po pag-asa. Mahirap, masalimuot, madilim, malungkot. Mayroong husga, sakit, habdi at kirot, mga emosyon at pakiramdam na mahirap takbuhan. Ang hirap takasan at pakiramdam nating nilalamon na tayo ng kadiliman. Ganyan na ganyan po ang ating pakiramdam, lalo na't noong mga oras na hindi pa niya tayo natatagpuan. Noon, walang tamang saya, walang tamang direksyon na uubusan ng pagkakataon at nalilipasan ng panahon. Ang buhay ay walang patutunguhan at halos puro kadiliman ang ating natatanaw, ngunit dumating ang isang araw. Salamat sa Diyos at tayo'y kanyang natagpuan. Tayo'y kumilala at sa piling ng Diyos ay nakatamasa ng pag-asa. Sa patuloy na paglubog ng buwan at pagsikat ng araw, hindi alintana ang sakit na nararamdaman. Dumating ang isang gabing halos kitili na lang ang buhay at tila ayaw nang harapin ang kinabukasan. Ngunit isang umaga ikaw ay nagising. Kasabay nito ang labas-pasok na hangin na pabuntong hininga, dahan-dahang iminulat ang iyong mga mata. Kahit sa iyong sarili ayaw mo nang lumaban pa. Ngunit ang Diyos ay tinuruan kang bumangon at binigyan ka ng pag-asa. Alam kong ikaw ay lugmok na dahil sa dami ng problema. Tinasing taas ng bundok ang iyong daladala. Sa mundong puno ng hamon, alam kong pagod na pagod ka na. Sa malulubak na daan, alam kong gusto mong sumuko na lang. Ngunit kapatid, nais ng Diyos na marinig mo ang kadagang ito, na sa laban na tinatahak mo ay hindi ka nag-iisa, dahil sinabi niya mismo na sa iyong laban ay kasama mo siya. On Exodus 14:14, the Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. Alam kong mahirap ng magtiwala. Betrayal, pananakit at panloloko. Alam kong paulit-ulit mo lang nararanasan ang mga bagay na ganito sa mga taong kaibigan mo, sa iba't ibang tao na akala mo ay totoo. Pero alam mo, kapatid, kung may isa mang totoo na mananatili sa'yo, yun ay walang iba kundi si Kristo. Ang mundo, papaiyakin ka. Sa mundong to, huhusgahan ka. Ang mundo, paulit-ulit kang sasaktan. Sa mundong to, paulit-ulit kang maiiwanan. Sa mundo, mabibigo ka lang.
Pero ang Diyos, handang magmistulang panyo sa mga luha mong walang tigil sa pagpatak. Ang Diyos handa kang saluhin sa iyong paulit-ulit na pagkabagsak. Ang Diyos, handa kang protektahan, huwag ka lang masaktan at iwanang luhaan. Higit sa lahat ang Diyos, handa kang tanggapin kahit ilang beses mo man siyang talikuran. Ang mundo ay ipararamdam sa iyong hindi mo na kaya, pero ang Diyos ipararamdam sa iyo ang salitang pag-asa. Marahil bilang tao, oo, nakakapagod. Bilang tao, hindi tayo perpekto sa problema ay kadalasang nalulunod. Ngunit bilang isang Kristiyano, huwag sana nating kalimutan sa panalangin ay patuloy na lumuhod. Minsan mong mararanasan halos wala ka ng kakampi. Ang kanilang mga mata ay naghihintay sa iyong pagkakamali at halos lahat ng tao, ikaw at ikaw lang ang sinisisi. Pero muli, tandaan mo, sa dinami-dami ng tao sa mundo, ikaw ang kanyang pinili. On Acts 20, chapter 20, verse 24, but none of these things move me. Para po sa mga bisitang naririto ngayon, mabiyaya tayo dahil dinami-dami ng tao sa mundo, ikaw mismo ang niligtas ni Kristo. Yun ay kung tatanggapin mo ang Diyos, bukal sa iyong puso. Ang kaligtasan ay hindi naman nakadepende sa edad. Basta't gugustuhin nating maligtas, ang kanyang pagmamahal ay hindi kailanman kumukupas. Mahirap matenga sa kalagitnaan ng alon. Mahirap manatili sa iyong pagkalubog. Kaya hayaan mong hawakan ang kanyang mga kamay upang ikay kanyang iakot. Tama na po ang yabang natin sa ating katawan. Tigil na ang pagkukunwari sa kanyang harapan. At tama na ang pagpapakitang tao dahil ang tunay na kahulugan ng salitang Kristiyano ay pagpapakatotoo. Sa lahat ng oras, miski minuto man o suglito. Kapatid, sa kanyang harapan, walang namang maliit o malaking kasalanan. Basta't nanaisin mong maligtas at sa Diyos ay tumanggap, asahan mong sa piling ng Ama, iyong matatamasa ang salitang pag-asa. Sabi nga ho sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 4, at ang katiyagan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ay isang pag-asa. To God be all the glory. Amen.